Okay, guten morgen guys. So today we are going to Dasmariñas, Cavite Etivac. Kasi si Cholo nasa vacation sa Alibahaban, Quezon, kala Yorme. So, meron siyang client ngayon sa Dasmariñas. So ako ang tatakbo ngayon. So it's 9 o'clock in the morning and yung ating appointment ay 12 noon. So ako, I hate being late pagdating sa mga ganyang appointments. So I really strive to be on time or be early. And lagi ako nagdadasal na sana yung aking client ay ganun din, on time and punctual. Kasi nakakayamot nga naman, no? Kasi in our line of business, time is of the essence. So kailangan ko naisisiksik ko sa schedule ko yung mga appointments. So pag na-late lang ng onti yung isa, buong araw ko namin madadali ng lateness, tardiness. So 9 o'clock pa lang, alis na tayo. Punta na tayo ng Dasmariñas. Daanan ko lang si Max kasi ayoko mag-drive. So let's go. So early, wala pang kotse sa kalsada. Yeah, I love it. I love it. Wala pang kotse sa kalsada, bros. Itong yung Racing Jazz pala yun with the red wheels. Racing. So imagine mo, no? Everyday ka dumadaan sa C5 to go to work. For example, taga Marikina ka, tas Makati ang trabaho mo, kaya BGC. Dadaan ka dito every single day. So kakain siya ng 1.5 hours ng buhay mo. 2-3 siguro yung pauwi 2 hours. So kakain siya ng 3 hours a day just to get to and fro work, diba? Ako, dati ginagawa ko yun. Dati yung office ko nasa Pasong Tamo sa Makati. Ang layo. Oo. EDSA ako. Tapos minsan pa uwi, puto 3 hours. Ganyan, nakaka-bad trip. Lalo na, alas 5 pa uwi ako. Wala ka ng oras para cellphone, pahinga ka na kaagad. Uwi ako alas 5, paglabas ko ng Ayala to Buendia, puta 1.5 hours na agad yun. Grabe. Papasok ako 8 o'clock, aalis ako alas 6. Tapos dati ako doon alis ako ng 6 o'clock, dadating ako ng mga 7. Pero pag umalis ako ng 6:30, puta 9 o'clock ako darating. Oo, ibang wild talaga. Traffic talaga. Yun yung mga challenges of life, eh, no? Ngayon ba, ganun pa rin ba ang traffic ngayon? Hindi ko na na-experience, eh. Pero ikaw, pag papasok ka, anong nararamdaman mo? Sa shop? Ano experience mo? Traffic? Oo. Pag nakakotse. Kaya hindi na ako gadayan ng kotse. Pag nag-kotse ka, ano oras kumalis? Na-try ko yun, tarang pag umalis ako sa bahay, pag naka-motor, 30 minutes to 45 minutes ang biyahe ko. Oh. Pag kotse, kalahati. Okay lang yan. Oo, sa bagay. Kalahating oras. So dahil mas maaga. Traffic, no? Tapos nasubukan ko pa dati, nag-aaral ako sa Makati. Alis akong bahay, tapos pasok ko alas 9. Puta, sasabay ka dun sa mga nagtatrabaho. Hassle, ang hirap na sumakay, ang hirap pang pamila sa shuttle, yung mga ganun. Kaya dapat talaga, kung saan ka nakatira, doon na rin ang trabaho mo, eh, no? Yep. Sama, Marikina ka. Marikina area ka lang, o kaya QC area. Commonwealth, yan. Hindi, fuck that, traffic doon. Novaliches, fuck that shit, bro. Hindi, Commonwealth near Tandang Sora, gano'n. Oh, mga Don Antonio, ganyan. Don Antonio. Traffic pa rin. Maganda, Tumatumanji lang, eh, no? Oo, ganun lang. Hindi, batasan ang daan nila. Taga Mandaluyong ka, Makati yan, pwede ka. Makati, Pasig. Oo. Pero sabihin mo taga Marikina ka, tapos Makati trabaho mo, putang na, fuck that shit, bro. Kung hindi lang din 60,000 ang sweldo mo kada buwan, fuck that shit. Pagpasok mo, gigising ka alas 5:30 para maligo, para kumain, para maganda. Ano ba yan, ha? Kung wala kang pamilya. Pero kung pa yung pamilya ka, gigising ka alas 5 para magluto ng baon ng anak mo,
i-prepare yung anak mo, tapos aalis ka ng bahay alas 6. Kulang pa nga yun, diba? 4:30 ka gumigising eh. Luto, bihis mga bata, alas 6 alis kayo. Dating sa trabaho, alas 7:30, alas 8 trabaho ka. Matapos ka alas 5, uuwi ka 2 hours o 2 to 3 hours. O dati ka sa bahay alas 8. Pagdating mo sa bahay, magluluto ka ngayon para sa mga anak mo. Gagawa kayo ng mga homework. Tutulog. May mga tutor sila, yaya na sila. Oo. Tutulog kayo alas 10. Gigising ka naman ng 4 o'clock. Putang ina. Wala. Eh siyempre hindi ka pa makakatulog ng saktong alas 10 kasi wala mo, hindi ka pa inaantok. Eh hindi sa bagay, antokin ka na, kapagod yun. 50 years old, wala ka na, tepok ka na nun. Ganun ang ano mo, lifestyle mo. Katok na yung makina. Katok na, tukod na makina mo, 50 years old ka pa lang, 50,000 kilometers. Katok ka na nun. Maganda yung gigising ka ng alas 6. Tapos, prepare ka ng mga gawain ng mga anak mo, di ba? Mga pagkain, ganyan. Alis ka ng bahay, 7:30. Kasi ang pasok mo, 8 o'clock. Yan, sarap. Alas 5. Tapos bago mag alas 6, nasa bahay ka na. Makakapanood ka pa ng news habang nagluluto. Solid na yung ganun. Tapos pagkatapos yung kumain, pwede pa kayo mag-mall sandali kung meron kailangan bilhin sa National Bookstore. Project, ganyan, di ba? Pero yung ganun, yung malayo yung ano. Wala. Pili ka na lang talaga eh kung mag-ano ka eh, kung mag-work from home ka o kaya ay malapit talaga yung trabaho, no? Kahit na hindi ganun kalaki sweldo, basta malapit, laban na ako doon. Oo. Laban na ako doon. Ako lang ba guys, o pati kayo nalilito kung anong RFID ang kung saan, which is which, SCTEX, mga ganun-ganun. Diba, AutoSweep tsaka EasyTrip. Hindi ko na nga alam kung saan which is which eh. Basta alam ko lang NLEX, EasyTrip, SLEX, AutoSweep. Ngayon, the rest, hindi ko na alam kung saan. Eto, hindi ko alam kung anong binayad namin dito, pero nagpunta ko may load yung kotse. Weird! Okay, so dito na kami sa Cavite. Alam mo, nasa ano ka na, pag putol na yung ano yun, putol na yung argo. Nakakurakot siguro. Hindi natapos. Das Marinas. So kagabi, nagdasal ako, naiyak ako sa pagdadasal ko talaga. Talagang sabi ko, iyak ako, Tangina Lord! Ramdam mo na mamahal mo ako! 2017 GTR Orange, please! Okay, so we're here na in Unitop in Das Marinas and it is putang na, walang bubong bro. Kawawa na naman kami dito na magche-check ng kotse sa ilalim ng arawan. Kawawa na naman. Init, putang na, paano mag-check ng kotse ng ganyan? Ang init. Anyways, tingin mo tayo sa loob. Ano mabibili na, makakain din sa Unitop. On the way pa lang daw yung ano, client. Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko kanina, bro. Sinasabi ko kanina, bro, na ako, I always strive to be on time. Nakapag-check ng kotse dyan, no? Di ba? Wait. Okay lang sa'yo, bibigyan ka 10,000. Oh. Eh hindi, 10,000 sa'yo. Yung Oh, 10,000, oh. Itong kotse nandyan. Mas kinakatirek. Tangina, ganyan yung gagawin natin mamaya. Eh, hindi eh. Hindi nga. Well, minsan, talaga. Well, okay, so hap na lang kami makakain ni Max. Dito kami sa food court. So meron ako nakita na gusto ko na matagal ko nang di nakakain. So, so my house, no? Rice in a box. Korean fried rice, beef mushroom, seafood bagoong. Ano ba sa atin? Ano sa'yo? Ito, hindi okay yan. So, kukuha ko ng amin bacon, seafood bagoong. Hindi, dito ako sa beef and mushroom, ate. For dining po. Opo. Uy, okay sana to. Tapos bibili ako ng siomay. Beef and mushroom, tapos bibili ako ng siomay. Tapos mali siya ata eh. Alam mo, naabutan ko lang eh. Napansin ko lang eh, si kuya dito lang sa G-Shack Shawarma ang masiyahin. Yung iba, puro masungit, no? So, parang gusto ko tayo bumili doon mamaya. Tapos mali siya. Wow. Sungit mo tao. Crazy. Okay guys, so dito tayo sa i-check natin kotse. Hindi ko na papakita yung mga kotse yung i-check natin. Pero isa lang masabi ko yung seller Honda boy. Damn right.
Woo! So alright, we're done checking. So natapos na tayo mag-checking and everything nung dalawang FD nung seller. And unfortunately, the other one, the only thing nice about the the first car was the transmission. Everything else, medyo yeah. The second car naman, even though it has 230,000 kilometers of mileage, buo yung kaha, buo yung interior. Although syempre may mga pagawain kasi nga no. Pero I don't think my client was ready to go through the drama and the hassle of pagawa pa. So maybe he was looking for something that he will just, gas and drive. Kumbaga sa mga bayan sa gas and drive, 'di ba? Kasi ang sabi niya sa akin, asawa niya yung gagamit, mainly nung sasakyan. So syempre we have to take into consideration the needs of the client. Syempre ipoposition natin yung needs of the client. So if the client was a car guy na almost kabisado niya kung saan pwede magpagawa ng ganito, ganyan, pwede natin ma-recommenda yung high mileage na FD kasi very, meron potential talaga yung FD na yun. Pero hindi sa kasamaang palad, nasa kabilang side ng spectrum yung ating client. So, pabalik na kami, pero before that, dadaan muna kami sa sa aking mother. Okay? So, dito na kami. Di ko alam kung asa kami. Paliparan Road pa rin pala. Dyan si Basilio. Si yung naka GTR. Oo, naka GTR. Doon pala yun, BSM. Bakit di tayo bumili ng langis? Yun, dahil sa langis ng motor, nakabili ng GTR. Sa mga loaded din Uwi din. Puta, ito na Vistaland. Danghari na. Tangina, lapit lang. Tangina, kung sasapa tayo pinaikot po ng Waze mo, hype talaga ito Waze. Crazy. Ito na pala agad, Somo Market, South Molino, North Molino. Pil ni Max FD ko. Pinapanak-panakatan yung taniman Tangina, kung nung turbo, ganun-ganunin mo, tol. Kaganon-ganon yan. Nung nakaturbo yun, lagi mong gamit rin yun. Hindi rin. Gamit for a while. Bakit? Pero masarap gamitin. Lakas-agas Alright, so dito na kami. So Max, full stop daw dyan. So ibig sabihin na, ibig sabihin full stop? Ibig sabihin full stop, titigil ka, lagay mo sa park, patay mo yung makina mo, bababa ka, sisilipin mo kung may dadaan, tapos sasakay ka ulit. Uy, full stop! Wala. Okay. And we'll rock. Dulo kaliwa, di ba? Dire-diretso lang, bro. So, bistahin mo muna yung aking mother. Mama, what's up, mama? So, tapos na ako mag-visit sa aking mother, dear. Ang inat nung hawakan ng camera. So, it's time to go home. Okay, so, dito kami sa Petron. Pagas kami. FD. Ina, 3,000. Mahal. Sanay ako magpagas, 1,818 lang. LPG. Gago, may sukli ako. 3,000 sa'yo mo Magkano ba yung natira? 3,000. Magkano yung gas natin? 3,000 sinabi niya Ganun ba? Di pag ginabol tayo, di kulang. Puta, keep the change na yun. Yung 3,000 sinabi niya? Baka naman 391 ganun. 291. Swerte, puta. Keep the change pa naman. 3,000 naman, nakip the change pa. Then si Max the driver. Feel na feel niya na race car yung dinadrive niya kahit na automatic. Hindi kasi marunong mag-manual si Gago Ang lagi niyang katuwira, bakit GTR automatic? Bakit super automatic? Hello! Ingat, Lods! Ito, mababat. Ingat lang, Pars. Baka madisgrasya ka, Pars. Makakunang natin sa video, Pars. Wild, no? Nagkaway-kaway mo Okay, so every time na dumadaan ako sa mga skyway na hindi ako sure, lalo na pag yung coaching hindi ko lagi ginagamit, hindi ako sure sa load lagi ako nasa cash lane. So okay lang naman maabala ng konti, wala naman problema sa akin. Si
Max the Racer naman naman si Max Verstappen. Max Verstappen! Pabalik namin na Marikina. Too bad hindi kami nakakahagip ng isa pang client on the way home. Pero okay lang yun. So yun lang, so that's a day in my boring life, no? Client, tambay-tambay, kain-kain sa mga food court, maghanap ng mga sama tingin sa akin na sama sa ulong to, nagsasalta mag-isa. Kain kami dito sa ano, sa Ganda na lang nila. Steve Jowen. Ano ba ito? Branch o lumipat na? Branch lang to. Dito lang, sa may Lilac, oh. Tabi ng favorite na semi-Japanese na restaurant. Semi-Japanese kasi medyo fake. Okay, so we're done eating. Well, okay lang. Hindi na nakuha yung luto na gusto ko, pero okay lang, what do you expect? Kumbaga ano na yan, pananggal kate. Pero still, if you're looking for the talagang budget meal na steak-steakan yan, no? Kinari pa rin talaga. If you want to maximize your budget, so kinari mo na dalhin. Okay, so we're back in the shop. So wala nang interesting nangyari. So, yun lang. So we're gonna wrap up this vlog right here. So that's another day with me, my boring life. So yeah, let's go.